wala nang bola yon guys. Hindi ka na magtitimpla-timpla ng bola kasi andun na lahat eh. Iseset mo na lang guys eh. Ay sobrang futuristic, aggressive mode. Maraming kakamot ulo ang mga competitors niya guys. Kasi guys, hindi lang basta panel yun eh. Hindi kayo liligaw nun. Alam nyo kung bakit? Kasi may GPS na yun guys. Good evening guys. Dito na naman tayo. This is Reva Bron. At samahan nyo pala ako mag night ride muna papuntang trabaho. Meron nga pala tayong bubusisiin na bagong labas na motor guys. Kakalabas lang dito sa Indonesia. Ito nga pala yung NMAX Turbo 155cc nga pala ito. At sobrang ang daming pinagbago sa features at hindi na siya ganun ka-manual gaya ng dati. No, automatic yun. NMAX Turbo 155. Simulan natin doon sa kanyang headlight guys. Mas pinat electronic na kumpara sa luma. At yung signal lights nga pala nito guys eh hindi na nasa baba eh. Nasa taas na siya bigla. Isinaman na siya sa headlight guys. Tsaka meron pang beam na tinatawag doon sa gitna. Kaya kapag hinay mo yun, kahit wala kang MDL, siguro napakaliwanag noon guys tuwing gabi. Di kumpara dito sa gamit natin. ADB 160. So tsaga-tsaga din naman. Maliwanag naman. Maya maya madilim na to. Sa taillight naman niya guys, nag-iba na din, iniba na. Hindi na siya kagaya ng dati. Kasi guys, mas aggressive na rin tingnan. Talagang lumalaban. Hindi na siya kagaya nung dati na simple lang na pangkaraniwang NMAX. Ito talaga premium looks, aggressive looks, modern looks. Kasi nasa baba na yung headlight guys, binaliktad. Yung signal light pala, signal light binaba niya, pero LED pa rin. LED pa rin siya na hindi naka-uste. Di kaya dito na naka-uste yung signal light. Para naman natin yung kanyang shock sa likod. Diba nung luma walang baso kumpara dito sa ADB 160 natin na may baso. Ayop na yan guys, yung NMAX Turbo may baso na yun sa likod. May shock na may baso na guys. Mas pinaangas na lahat. Ang dami pinagbago, isa-isahin natin lahat. Tingnan naman natin yung kanyang panel, digital panel guys. Ano na mangyayari sa digital panel na yun? Lumalaban na, nakikipag karirahan na rin sa X-Max, kapareho ng X-Max panel. Mas pinaganda yata yung panel ng X-Max Turbo na yun. Kasi guys, hindi lang basta panel yun eh. Hindi kayo liligaw nun. Alam nyo kung bakit? Kasi may GPS na yun guys. May GPS na, hindi ka na mag-google map. Hindi ka na mag-google map. Kahit maglalamog ka pa, iset mo lang doon. Pero tingnan pa din natin kung may pagkakataon tayo na makahawak ng NMAX Turbo. Kasi may GPS na siyang sarili eh. Yun yung napakaangas eh. Bukod sa panel, meron pa siyang USB port na pwede mong i-charge. Sana may lusutan doon na Type-C wire para hindi agad masira yung ating Type-C wire natin kapag nagcha-charge habang nasa ride. Mutan ko nga pala guys yung windshield niya. Mas pinalaki na yun ha. Mas pinahaba na yun. Pero hindi siya adjustable kagaya ng ating ADB 160. More on ano siya, naka-fix siya na windshield. Ayun. Naman tayo guys sa kaliwang handle grip niya guys. Dito maraming mga modes yun. Meron yun tinatawag na Y setup na tinatawag na meron tatlong mode.
Ay, electronic na guys, para siyang manual na ginawang electronic. Kasi meron yun na set na mabagal, merong medium, tsaka kung gusto mo talaga ng waswasan na turbo, meron yun. Kaya lang hindi natin alam kung paano yun iset, kasi hindi natin alam, baka kagaya din yun ng manual transmission na kailangan mo munang i-hold yung hindi mo muna ipipiga yung silinyador bago mo iset sa mode na gusto mo. Bukod pa doon guys, meron pang tinatawag na mga T mode, S mode, tsaka turbo mode. Daming mode guys. Dito yung nakikita sa kanang bahagi ng handle grip. Dito yun na kapag nilagay mo sa S mode, yun ay pang eco-friendly na tipid sa gas. Kaya niyang pataasin yung kanyang kilometer per hour per liter, ganun. Tapos yung touring mode, ito yung nakakapagmapabilis daw kapag matarik, pagka paahon. Yan, kayang-kaya niya kahit nasa takbong 80. Huwag naman sana ng ganun kabilis. Nakaka pang professional na scooter siguro yun eh. Tapos meron pa isa turbo mode guys. Kaya tapos tinurbo mo dito sa modes, tapos tinurbo mo din dito naka-high. Ang bilis doon. Kaya wala pang mga, hindi pa na-review yun na actual. Sinasabi ko lang sa inyo yung mga features na sinabi nung pinapanood ko sa YouTube Indonesia, yung bagong labas na NMAX 155 Turbo. Dako naman tayo doon sa panggilid niya guys. Hindi lang basta CVT yun guys. YECVT na yun guys. Yamaha Electronic Transmission. Basta di ko alam ang niya buo, pero yung YE Yamaha Electronic na yon, which is sa loob nun na makikita natin, wala nang bola yon guys. Hindi ka na magtitimpla-timpla ng bola kasi andun na lahat eh. Iseset mo na lang guys eh. Iseset mo na lang sa tipid mode, kung sana yung mag-connect doon sa YECVT na magiging tipid mode siya. Ewan ko kung anong mababago doon na kung anong bola yon. Tapos wala talagang bola yata yun eh. Kasi nung tinignan ko sa gilid nung CVT niya, electronic na lahat eh. Automatic yung mga transmission niya. Wala nang plate, wala nang bola. Basta yung nasa unahang bahagi ng CVT guys, wala na yun. Kaya hindi na tayo mamumroblema kung sakali yung bola kung maupod, hindi na papalitan. Yung backplate, yung slider, ayun guys, lahat nung nandun sa unahan eh nawala na. Kaya laking laking pinagbago din guys yung YECVT ng Yamaha. Kaya namumroblema, napapakamot ulo na lang yung mga competitors niya guys, kagaya ni Honda, Suzuki. Paano nila tatapatan yun? Kasi ang laking diferensya nun guys eh. Ang laking diferensya nun sa usapang scooter. Kasi mas pina-advance nila eh, mas pina-futuristic yung mga datingan eh. Kaya ayun, kung sakali man dumating dito sa Pinas na mahawakan natin yun, sana mahawakan natin yung mga gulong guys. Diba yung luma na NMAX version 2, ang rim niya ay 12 yun, kabilaan, harap, likod. Yung NMAX Turbo guys, 30 na yun. Pwede pang i-oversize yun na 14. Pwede mo pang i-14 yun guys. Pero ang stock talaga niya 13.
13 ang rim ng size niya. Oversize na yon kapag sa version to ng NMAX. Kaya ang angas talaga tingnan na nakakakalain mong big scooter kasi ang laki ng gulong eh. Harap likod 13 ang rim size. Pero 110 over something pa din yon. Pero yung rim sa Max, yun, pinalapad. Kaya mukha siyang big bike, big scooter kung tingnan. Yun na, medyo lumalalim na ang usapan natin sa NMAX Turbo na yun. Nakaka-exciting kasi. Nakaka-excite i-check yung mga modes dun eh. Punta naman tayo sa mga walang pinagbago doon guys. Meron pa rin siyang ABS kabilaan sa preno. Meron pa rin idling stop mode na kapag titigil ka, pag inon mo yun, mamamatay ng kusa yung motor. Pero kapag biniga mo yung silinyador, andar ulit. Then yung left right na signal light. Ayan, yun rin yung pinagbago noon, yung signal light sa harap at likod. May nakalimutan nga pala ako guys. Yung compartment niya, hindi ko alam kung anong liters yung sa luma eh. Comment down na lang below kung anong liters yun. Kasi yung liters nun 25 liters na. Parang mas pinalaki na siya tingnan, di gaya nung sa luma. Kasi mga kasama ko sa trabaho naka-NMAX yung mga yun eh. Hindi kung 25 liters nila yun, yung compartment, ewan ko kung kakasya na yung half face na helmet. Then punta natin yung gas tank guys, gas tank. Ewan ko kung anong liters doon sa luma. Pero doon sa bago kasi 7.1 liters. Na 1 litro na lang malilinya na niya yung ADB 160 natin. Kasi 8 point something tong 8 point something tong liters eh. So ADB 160 natin. Na mas malaki pa rin tong gas tank ng ADB 160 natin. Then walang adjuster ng windshield, ganoon. Then meron din pala siyang traction control. Yun yung kagaya pa rin ng mga latest na motor ngayon. Kagaya nito, meron tong traction control pero hindi ko siya inoon eh. Kasi by the next video na lang yung traction control na yan. Overall impression natin doon guys ay sobrang futuristic, aggressive, modern. Talaga lang guys, kapag yun talaga lumabas sa Pinas, dito sa atin, maraming kakamot ulo ang mga competitors niya guys. Kasi hindi yun ang laki ng kanyang agwat kumpara sa mga competitors niya guys. Lalo itong ADB 160, walang wala yun doon sa NMAX 155 Turbo. Kasi nandun na lahat sa kanya eh. Tapos dinagdagan pa ng mga makabagong features eh. Kaya doon guys, masasabi nating worth it yung motor na yon kapag na-test drive natin, gawa natin ng video yan. Nga guys, gawan din natin ng video kapag ano yung pros and cons nya. Kasi may mga nasilip din akong ibang parts ng NMAX Turbo na yon, kung ano yung advantage and disadvantages niyan. Gawa natin yung video yan sa next vlog. Pero at the meantime, this is Revapron. Dito ko natatapusin yung vlog na to. Peace out, ride safe, ingat.